Dahil sa multi-billion peso flood control scandal, mainit na sinusubaybayan ngayon ang pagtalakay sa proposed 2026 budget ng Kamara at Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi pa man nagbabaykam, nagbabakbaka na agad ang Senado at Kamara. Black propaganda kung tawagin ni Senate President Tito Soto ang di umano'y alegasyon sa Senado na tinapyasan na raw nila ang budget ng congressional districts. Nakatanggap kasi ng report si Soto na sabi ng mga miyembro ng House, kinocut daw niya ang nasabing pondo, kasama si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson, kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila, ayan po yung maliwanag na black propaganda po yan. Just for the record. Tinawagan daw ng ilang kongresista ang political officer ni Soto. They're anxious in saying that the budget for their districts are being slashed here in the Senate, specifically by Senator Lacson and myself. This is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. Pinayuhan niya ang ilang House members na i-verify ang nakuha nilang impormasyon sa kanilang Committee on Appropriations dahil hindi naman daw ito nangyayari sa Senado at nasa period of interpellations pa lang daw sila. Agaran din itong nilinaw ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Anya, sa 6,113 projects na inaprubahan ng House sa General Appropriations Bill, inalis lang daw ng kanyang komite ang 28 projects na nasa 1.2 billion pesos. Yan ay dahil sa red flags nito gaya ng duplication. Itong 28 po, nung pag-review ho natin, kasama po yung DPWH, meron po mga duplicate projects, may repetitive projects, may mga projects po na red flags. So tinanggal po itong 28. Tingin ni Gatchalian, inakala ng House members na tinapyas ng Senado ang budget ng congressional districts dahil sa Finance Committee report nila, ni-reflect lang doon ang deleted o added projects ng Senado. Pagkatapos ipasa ng Senate at House ang kanilang version ng 6.793 trillion peso national budget para sa 2026, magko-convene sila sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang pagkakaiba ng kanilang mga version. Naging mainit sa mata ng publiko ang BICAM dahil sa di umano'y budget changes doon na nanatiling closed door. Sa gitna ng flood control scandal ngayon kung saan nakatanggap umano ng kickback ang mga mambabatas sa mga proyekto, bubuksan na sa publiko ang BICAM meetings. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.